Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin. Kung minsan nga kahit tayo mismo ay kailangan din ng tulong o walang-wala na, ay nagagawa pa rin nating tulungan ang mga nangangailangan. May iba sa atin na iniisip na kapag tumulong ka sa iyong kapwa ay meron itong magandang kapalit pagdating ng araw. Ngunit paano kung ang kapalit na iyong makuha ay pangangambala ng isang kaluluwang tila hindi kayang manahimik? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong pamilya. Gusto ko rin sanang batiin ang aking buong pamilya at ang aking asawa at mga anak. Ang pangalan ko po ay Divina. 45 years old na ako at isa akong may bahay. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong bago magkaroon ng pandemic. Alam naman natin lahat na marami sa atin ang hindi napaghandaan ng pandemya. At isa na doon ang aking pamilya. Ang aking asawa ay nagtatrabaho bilang isang delivery man sa isang courier company. Sa pamamagitan ng trabaho niya na yon, ay nabubuhay niya ako at ang tatlo naming anak na puro lalaki. Ilang buwan bago pumatok ang pandemic ay may isang pamilya na lumipat sa bakanting bahay sa kaliwa ng aming bahay. Yung bahay na yon ay halos isang taon nang bakante. Umalis na kasi ang pamilya na dating nakatira doon dahil sa lumipat na sila ng bahay sa Batangas. Hindi naman nila ipinagbenta ang bahay at ginawa na lang yung house for rent. Simula nang umalis ang totoong may-ari ng bahay ay dalawang pamilya na ang tumira doon at hindi rin sila nagtatagal. Kaya ang bagong lipat na yon ay pangatlo na sila. Dahil nasa labas ako ng bahay ay nakita ko na merong isang lalaki at isang babae na teenager. May isang lalaki na tatay nila at isang matandang babae na mabagal maglakad dahil na rin siguro sa kanyang katandaan. Isang pader na hanggang dibdib ko ang naghahati sa lupa ko at sa lupa ng aming kapitbahay. Nakita ko ang paglilipat ng mga gamit ng pamilya na yon, Papa Dudut. Naramdaman ko na parang mababait naman sila, kaya nang magluto ako ng minuto para sa aming hapunan ay dinalhan ko ang bago naming kapitbahay. Siyempre dapat ay maging friendly tayo palagi sa ating mga kapitbahay. Dahil maaari natin silang mahinga ng tulong kapag nagkaroon tayo ng emergency. Natuwa naman ang pamilyang dinalhan ko ng ulam, tamang-tama raw kasi. Wala pa silang gasol kaya hindi pa makapagluto. Nakita ko na sardinas ang kanilang ulam ng gabi na yon. Medyo napakwento na ako sa kanila, Papa Dudut. Tama nga ang naisip ko na anak ng lalaki yung dalawang teenager. Tapos yung matandang babae ay nanay ng lalaki. Bali iibahin ko na lamang ang mga pangalan nila. Yung lola ay si Lola Amor. Yung tatay ay si Arnold at yung dalawang anak ay si Jomar at Bea. Mas matanda si Jomar kay Bea at pareha silang nasa high school. Si Arnold naman ay nagtatrabaho sa ibang lugar. Kaya ang sabi niya ay every weekend lamang siya naroon. Kaya ang palaging maiiwan sa bahay ay ang mga anak at nanay niya. Pero paano kapag nasa school sina Jomar at Bea? Ibig sabihin ay si Lola Amor na lang ang nandito sa bahay? Ang nag-aalala kong tanong. Ganun na nga, pero malakas pa naman si nanay at kaya pa niyang magluto at kumain mag-isa. Ganun din naman siya sa dati naming inuupahan na apartment, tugon pa ni Arnold. Nang itanong ko kay Arnold kung nasaan na ang asawa niya ay sinabi nito na ilang taon nang patay dahil sa isang sakit na hindi ko na tinanong kung ano. Baka kasi malungkot pa sila kapag mas nag-focus ako sa topic na yon. Matapos ang kaunting kwentuhan ay umalis na rin ako sa bahay nila at bumalik na sa amin, Papa Dudut. Hindi maalis sa isipan ko si Lola Amor, Papa Dudut. Paano ay mawain talaga ako pagdating sa mga matatanda? Hindi ko ma-imagine na mag-isa lamang siya ng halos buong maghapon sa bahay kapag nasa school ang dalawa niyang apo.
Hindi rin ako naniniwala sa sinabi ni Arnold na malakas pa si Lola Amor dahil nakita ko na ang bagal na nitong maglakad. Ang payat pa naman na matandang babae at talagang kulubot na ang balat niya. Isang umaga habang nagwawalis ako sa harapan ng bahay ay nakita ko si Lola Amor na nakatayo sa harapan ng bahay nila. Nakatingin ito sa kawalan. Lumapit ako sa pader na nagmagandang umaga ako sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay naiinip siya sa bahay kasi wala siyang kasama. Pumasok na raw kasi sa school sina Jomar at Bea. Naawa ako sa kanya kaya nakipagkwentuhan ako sa kanya ng saglit para maaliw siya kahit kaunting oras. Nalaman ko kay Lola Amor na malungkot siya kasi palagi siyang mag-isa kahit doon sa inuupahan nilang apartment dati. Namimiss niya raw yung mga araw na nagagawa pa niyang mamasyal at magpunta sa mga lugar na gusto niyang puntahan ng kahit wala siyang kasama. May ulam ka na ba para sa pananghalian, Lola? Tanong ko sa kanya. Merong karne ng baboy sa ref. Ang sabi ni Arnold bago siya umalis ay iadobo ko na lang. Kaya lang ay hirap na akong kumilos kaya baka magbukas na lang ako ng dilata. Tugon ng matanda. Gusto niyo bang ako na lang magluto tapos kayo na po ang magbantay para hindi na kayo ganong mahirapan? Suggestion ko. Pumayag si Lola Amor sa sinabi ko at yun na ang naging simula para tuwing bagong magtanghalian ay napunta ako sa bahay nila upang tanungin si Lola Amor kung may kailangan ba siyang lutuin para matulungan ko siya. Talagang naaawa kasi ako sa kanya at hindi ko kayang ipagsawalang bahala na may isang matanda na nahihirapan tapos kapitbahay ko lamang. Sa gabi naman ay kampante na ako kasi hapon ay dumarating na yung magkapatid. Saka alam ko rin na kailangan ni Lola Amor ang tulong ko kasi nakikita ko na mahina na siya. May isang beses pa nga na habang nakahiga siya sa kanyang maliit na kama ay bigla siyang napaihi at hindi na niya nagawang tumayo pa para magpunta sa banyo. Nasa may sala kasi ang higaan ni Lola Amor para hindi na ito umakyat pa sa itaas ng bahay. Imbis na mandiri ako sa pag-ihi ni Lola Amor ay mas naawa ako sa kalagayan niya. Ako nang nagpalit ng damit ng matanda at naglinis ng naihian niya. Yang hiya noon si Lola Amor sa akin pero ang sabi ko ay okay lang yon kasi naintindihan ko lalo na at alam ko na darating din sa panahon na tatanda din ako. Parang mas madalas ka na yata sa kapitbahay natin kaysa dito sa bahay Puna sa akin ang asawa ko habang kumakain kami ng hapunan. Si Lola Amor kasi nakakaawa. Wala siyang kasama mula umaga hanggang hapon. Ewan ko ba sa anak niya kung bakit hindi siya kumuha ng magbabantay sa nanay niya? Turan ko. Baka naman kami ng mga anak mo ang papabayaan mo, Divina. Kailangan ka rin namin dito sa bahay. Ang sabi pa ng aking asawa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan Naawalan talaga ako doon sa matanda. Ang wika ko pa. Bago naman ako pumunta kay Lola Amor tuwing umaga ay sinisigurado ko na okay na ang lahat sa bahay. Ngunit isang umaga nang pumunta ako sa bahay niya ay sobra akong nag-alala nang makita ko si Lola Amor na nakahiga sa kanyang kama at umiiyak. Amoy ihi ang buong kabahayan dahil sa napaihi na naman pala siya sa kama niya. At mukhang kagabi pa yon kasi natuyo na. Tinanong ko si Lola Amor kung bakit hindi man lang siya nagawang asikasuhin ng mga apo niya. Ang sagot ng matanda ay nandidiri raw sina Jomar at Bea na linisin ang ihi niya. Si Arnold naman ay wala pa at sa weekend pa ang uwi. Ang nakakadurog pa ng puso ay nang sabihin ni Lola Amor na kaya siya umiiyak ay dahil sa nagugutom na siya. Wala pa raw siyang almusal at malapit na ang lunch noon. Kaya ang ginawa ko ay tumakbo ako sa malapit na panaderya at bumili ako ng tinapay. May nadaanan akong karinderya at bumili na rin ako ng pansit at saka ko yon dinala kay Lola Amor. Hindi ko napigilan ng mapaluha habang pinapanood ko si Lola Amor na kumakain na halatang gutom na gutom. Hindi ko lubos maisip kung paano nagawa ni na Jomar at Bea na iwanan ang kanilang lola ng walang pagkain. Lola, kapag wala kang pagkain dito,
Pumunta ka lang dun sa pader tapos tawagin mo ako ha. At manghingi ka sa akin. Huwag kang mahihiya kesa naman sa magutom ka rito, ang nakangiti kong sabi kay Lola Amor. Salamat Divina, napakabait mo sa akin. Ang turan pa ni Lola. Dapat lang naman po na maging mabait tayo sa lahat, ang wika ko. Nang dumating sina Jomar at Bea sa bahay na yon ay kinausap ko silang dalawa, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanila na mahina at matanda na ang lola nila. Kaya kapag napaihi o kahit dumi ito sa shorts o sa higaan nito ay linisin ng mga ito kasi babaho ang kanilang bahay. Saka nakakaawa din si Lola Amor na hayaan na natuyuan na ng ihi. Saka huwag din nilang kakalimutan na iwanan ang pagkain ng kanilang lola bago sila umalis ng bahay para pumasok sa school. Sinabi sa akin ni Jomar na hindi nila gustong iwanan si Lola Amor ng walang pagkain, Papa Dudut. Wala raw silang choice kasi kahit sila ay hindi rin kumain sa school kasi wala silang baon. Pamasahe lang daw ang meron sila. Naubos na raw kasi ang perang ibinigay ni Arnold sa kanila para sa budget nila sa week na yon. Sobrang liit daw kasi ang ibinibigay ng tatay nila at kahit na anong gawin nilang pagkakasya ay hindi talaga kaya. Hindi na lang ako naawa kay Lola Amor kundi maging kina Jomar at Bea. Kaya nang isang umaga ay nakita ko si Arnold na naninigarilyo sa labas ng kanilang bahay ay kinausap ko siya ng maayos. Arnold, nakakapagkwento pala sa akin si Lola Amor at ang mga anak mo. Si Lola Amor ay mukhang kailangan niya na magbabantay at mag-aasikaso sa kanya kasi mahina na siya. Tapos nagsabi rin sa akin sina Jomar na kulang daw ang ibinibigay mong budget nila. Kaya pumapasok sila sa school na pamasahe lang ang dala at walang pangkain. Ang turan ko. Last week lang naman ako nagkulang ng budget sa kanila dahil may binayaran ako. Yung tungkol sa nanay ko, hindi ko kayang ikuha siya ng magbabantay. Wala yan sa budget ko. Sa kakilala ko si nanay, malakas pa yon at kaya pa niyang kumilos. Pabaliwalang sabi pa ni Arnold. Hindi ako makapaniwala na parang baliwala lang para kay Arnold ang mga sinabi ko, Papa Dudut. Alam ko na medyo naging pakialamera ako sa mga sinabi ko pero alam ko rin sa sarili ko na concern lamang ako kina Lola Amor at dalawang anak ni Arnold. Bilang ako ang kapitbahay nila, pakiramdam ko ay meron akong obligasyon na tulungan sila. Sa tuwing nakikita ko si Arnold ay palagi ko siyang kinakausap tungkol sa pagkuha niya na magbabantay sa nanay niya. Hindi ko rin kasi kaya na palagi nandun sa bahay nila para tignan si Lola Amor dahil may mga anak at asawa rin ako na kailangang asikasuhin. Napansin ko kasi na simula nang malaman ni Arnold ang ginagawa kong pag-aasikaso sa nanay niya ay parang nawala na talaga siya ng balak na ikuha na mag-aalaga ang nanay niya. Ayun na nga, Papa Dudut. Kinausap ko si Arnold at ang sabi ko ay hindi ko na masyadong maasikaso ang nanay niya dahil sa napapabayaan ko na ang aking mga anak. Iminungkahi ko na kumuha na siya na mag-aalaga kay Lola Amor. Pero kinagalit na talaga ni Arnold ang mga sinabi ko. Minasama niya ang concern ko at nasabihan pa niya ako na masyadong pakialamera. Hindi niya raw kailangan ng mga opinyon ko dahil alam niya kung ano ang gagawin niya sa kanyang pamilya. Sobra akong nasaktan sa mga sinabi ni Arnold kaya umiyak akong umuwi sa bahay. Nakita ko ng asawa ko na umiiyak at tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi ko sa kanya ang totoo at galit niyang sinabi sa akin na tigilan ko na ang pagtulong kina Lola Amor. Ako na nga raw ang nagmamalasakit, ako pa ang lumalabas na masama. Simula nang mapagsabihan ako ni Arnold ay hindi na ako pumunta sa bahay ni Lola Amor. Kahit na mahirap para sa akin na gawin yon ay tiniis ko, Papa Dudut. Ang payo kasi sa akin ng asawa ko ay huwag ko nang tulungan sina Lola Amor dahil malakas ang loob ni Arnold na huwag itong ikuha na mag-aalaga kasi alam nito na nandun ako palagi. Hayaan ko raw na magamoy ihi at dumi ang bahay nito para ma-realize nito ang dapat nitong gawin. Kaya kahit na natutokso akong puntahan sina Lola Amor, ay talagang tiniis kong huwag yung gawin, Papa Dudut. Isang umaga ay kumatok sina Jomar at Bea sa bahay namin at parang nahihiya pa nga sila. Yun pala ay manghihiram sila sa akin ng pera para makapasok sila sa school
kasi kahit pamasahe ay wala sila. Mabuti na lang at kakasahod lang noon ni Arnold kaya hindi lang pamasahe ang ibinigay ko sa kanila kundi maging pambili din ng pagkain sa school. Pinasobrahan ko na rin at ang sabi ko ay ibili nila kahit tinapay si Lola Amor bago sila pumasok sa school. Grabe ang awang nararamdaman ko sa kanila, Papa Dudut. Nainis naman ako kay Arnold kasi hindi ko maintindihan kung bakit nagkukulang ang ibinibigay niyang budget para sa mga anak niya at kanyang nanay. Nang time na yon ay gusto ko na sanang silipin si Lola Amor pero pinigilan ko ang sarili ko kasi kapag nalaman ni Arnold na ginawa ko yon ay mas lalong lumakas ang loob niya na huwag ikuha ng tagapag-alaga ang nanay niya. Isang tanghali ay narinig ko ang paus na boses ni Lola Amor sa may kabilang pader. Tinatawag niya ako, Papa Dudut. Divina? Divina, pahingi akong pagkain. Ang nakakaawa niyang sabi. Agad naman akong lumabas at napaluha ko nang makita ko si Lola Amor na nasa kabilang pader na at may dala pa siyang isang pinggan. Hindi na ako nagdalawang isip na kunin ang pinggan niya at lagyan ng kanin at ulam. Ang sabi sa akin ng matanda ay wala pa siyang kinain simula kagabi dahil wala silang pagkain sa bahay. Gusto ko sanang kausapin si Arnold tungkol sa bagay na yon ngunit ayoko nang masabihan ng pakialamera kaya hindi ko na lamang siya kinausap. Saka alam ko na magagalit ang asawa ko sa akin kapag ginawa ko yon, Papa Dudut. Naging halos araw-araw ang panghihiram nina Jomar at Bea ng pera sa akin. At ang panghihingi ni Lola Amor sa akin ng pagkain. Palagi ko naman silang tinutulungan kasi hindi ko sila kayang matiis. Ang sabi ko ay hindi naman mismong si Arnold ang tinutulungan ko. Kaya okay lang yon. Hindi ko yon ginagawa para kay Arnold kundi para sa mga anak niya at kay Lola Amor. Hanggang isang araw ay napansin ko na hindi na nagpupunta sa bahay sina Jomar at Bea para humiram ng pera sa akin. Natuwa ako kasi baka nabibigyan na sila ng sapat na budget ni Arnold kaya hindi na nila kailangan na humiram ng pera. Pero nagreklamo ang asawa at mga anak ko na parang ang baho ng aming paligid. Nang maamoy ko yon ay alam ko na nanggaling yon sa bahay ni Lola Amor kasi amoy ihi at dumi at sumasama yon sa hangin. Hindi na ako nakatiis pa, Papa Dudut. Pinuntahan ko na si Lola Amor sa bahay nila at talagang halos masuka ako sa amoy ng kanilang bahay dahil sa nagkalat na ihi at dumi ni Lola Amor sa may sala. Ang matanda ay nangihina na nakahiga na lamang sa kanyang higaan at nang makita ako ay agad siyang umiyak. Gutom na pala siya. Umalis ako sandali at humingi ng tulong sa iba naming kapitbahay at may ilan na tinulungan akong linisin ang bahay ni Lola Amor para mawala ang mabahong amoy. Pagkatapos nun ay pinakain din namin si Lola Amor. Nagambagan pa kaming magkakapitbahay para kahit papaano ay maibili ng grocery ang nakakaawang matanda. Lola, nasa na ba sina Jomar at Bea? Bakit hindi ko na sila nakikita? Tanong ko kay Lola Amor. Wala na sila dito. Doon na lang daw sila sa tita nila kasi nagugutom sila rito palagi. Ang mahinang sagot ni Lola Amor. At hindi ka man lang isinama? Hindi makapaniwalang tanong ko. Ayoko kasi doon, Divina. Sinasaktan ako ng tita ni Jomar kapag nagkakalat ako ng ihi. Si Arnold naman ay hindi pa umuuwi nitong Sabado at hindi ko rin alam kung bakit. Ang sabi pa ni Lola Amor. Talagang nadurog ang puso ko sa mga sinabi ng matanda, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na may isang anak na kagaya ni Arnold na nagagawang tiisin ang nanay nito at alam ko na alam ni Arnold ang sitwasyon ng nanay niya. Kaya hindi ko siya maintindihan kung bakit hindi nito magawang ikuha na mag-aalaga ang nanay nito. O kung wala itong budget para doon ay siguraduhin man lang sana nito na okay ang nanay nito at hindi yung palagi na lamang nalilipasan ng gutom. Idinulog ko sa kapitan ng aming lugar ang bagay na yon. Sinabi ko na sana ikausapin nila si Arnold tungkol sa nanay nila. Problemang barangay din naman yon kasi kaming lahat ay apektado kapag bumabaho ang bahay nila.
kasi umaabot ang amoy noon hanggang sa labasan. Nakiusap din ako kay kapitan na huwag sasabihin kay Arnold na ako ang nagrereklamo. Kinausap naman ni na kapitan si Arnold ngunit tila minasama nito ang bagay na yon. Dahil isang gabi ay nakarinig na lamang kami ng pagwawala ni Arnold sa bahay nila. Lasing ito habang sumisigaw na masyado raw pakialamera ang mga kapitbahay niya. Isinagaw pa raw niya na kilala niya kung sino ang nagsumbong kay kapitan at alam ko na ako ang kanyang pinariringgan. Napagsabihan na naman tuloy ako ng asawa ko pero ang sabi ko ay wala akong pinagsisisihan sa ginawa kong pagsusumbong kay kapitan. Dahil ginawa ko lamang ang alam kong tama. Makalipas ang isang linggo ay nag-amoy mabaho na naman papadudot. Nakakasulasok na ang amoy. Hanggang isang gabi tulog na kaming lahat nang marinig ko si Lola na tinatawag ako at nanghihingi ng pagkain. Talagang bumangon ako ng gabing yon at kumuha kagad ako ng pagkain. Medyo natagalan nga lang ako kasi ininit ko pa ang ulam na nakalagay sa ref. Pero paglabas ko at pagpunta sa pader ay hindi ko nakita si Lola Amor. Kinatok ko siya sa bahay nila pero walang sumasagot, patay pa ang lahat ng ilaw. Kinabahan ako nung una pero ang naisip ko ay baka may ibang nakarinig sa paghingi ni Lola Amor ng pagkain. At may nauna nang nagbigay dito ng makakain. Kampante na akong bumalik sa bahay ko at bumalik sa aking pagtulog. Kinabukasan ng umaga ay napansin kong sarado pa rin ang bahay ni na Lola Amor. Alam ko na sa araw na yon ay darating si Arnold kaya pinabayaan ko ang hindi magandang amoy na nagmumula sa bahay nila at umaasa ako na sa pag-uwi ni Arnold ay eto ang maglilinis para mawala ang mabahong amoy. Dumating na ang gabi, nakahiga na kami ng asawa ko at patulog na. Nang bigla kaming magkatinginan kasi narinig namin ang pagsigaw ni Arnold sa kabilang bahay. Umiiyak siya at tinatawag niya ang pangalan ng kanyang nanay. Kinabahan kami ng aking asawa kasi alam ko na parehas kami ng iniisip kaya pinuntahan namin si Arnold at nakita namin na yakap niya ang katawan ni Lola Amor. Umiiyak si Arnold at doon ko na-realize ang mga nangyari. Ako ang tumawag sa ospital pero huli na ang lahat papadudot. Wala na si Lola Amor. Ang nakakakilabot pa roon ay nang sabihin na noong isang gabi papatay si Lola Amor at mukhang inatake sa puso. Habang mag-isa ito sa bahay. Sigurado ako na narinig ko pa si Lola Amor na humihingi sa akin ng pagkain kagabi. Bumangon pa nga ako para bigyan sana siya ng pagkain pero paglabas ko ay wala siya. Ang kinikilabutan kong sabi sa aking asawa. Siguro ay kaluluwa na lang ni Lola Amor ang narinig mo, ang sabi ng asawa ko. Nakakaawa naman ang matandang yun. Kahit sa huling sandali niya rito sa mundo ay nangihingi pa rin siya ng pagkain. Kung pwede nga lang na murahin ko si Arnold ay ginawa ko na. Talagang pinabayaan niya ang nanay niya. Ang nakakagalit kong sambit. Hayaan mo na siya at least alam mo sarili mo na nakatulong ka sa kanila kahit na papaano. Malinis pa rin ang konsensya mo, ang wika ng aking asawa. Kahit na anong gawin na pag-comfort ng asawa ko sa akin ay hindi ko pa rin magawang sisihin kahit papaano ang sarili ko. Baka kasi kung hindi ko tiniis si Lola Amor ay baka buhay pa ito o baka naisugod man lang sa ospital. Hindi ko rin mapigilan ng mapaiyak dahil hindi ko na ma-imagine ang hirap na nararamdaman ni Lola Amor habang inaatake ito sa puso tapos ay wala itong kasama. Talagang awang-awa ako sa matanda na yon, Papa Dudut. Hindi sa bahay na yon ibinurol si Lola Amor. Hindi ko alam kung saan siya ibinurol at inilibing ni na Arnold dahil simula nang mamatay si Lola Amor ay hindi na bumalik pa si Arnold sa kabilang bahay. At hindi ko na rin nalaman ang kadahilanan. Isang araw ay nakita ko na lamang na may mga taong naghahakot ng mga gamit sa bahay na yon at pagkatapos ay meron din na naglinis. Hindi ko napigilang tanungin yung isang babae na naglilinis ng bahay kung nasaan na yung nakatira sa bahay na yon. Nalaman ko sa kanya na umalis na pala roon sina Arnold at for rent na ulit ang bahay at naghahanap na ng bagong mangungupahan doon.
Kahit papaano ay nagpapasalamat na rin ako kasi alam ko na hindi na mahihirapan si Lola Amor. Hindi na siya makakaramdam ng gutom. Iniisip ko na lamang na maayos na ang kalagayan niya sa kabilang buhay, Papa Dudut. Inisip ko yon para kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Inisip ko rin na dahil wala nang nakatira sa kabilang bahay ay matatahimik na ako, Papa Dudut. Wala na akong dapat pang isipin na isang matanda na baka nagugutom o kaya ay baka umihi na siya sa kanyang kama. Pero nagkamali ako dahil umpisa pa lamang pala yon para mas lalong magulo ang buhay ko, Papa Dudut. Isang gabi lumabas ako ng bahay para may bilhin sa tindahan. Nang pabalik na ako at mapadaan sa tapat ng bahay ay kinilabutan ako nang may makita akong matandang babae na kasing katawan ni Lola Amor na nakatayo sa harapan ng pinto. Hindi ko nga lang siya makita ng maayos dahil madilim, pero base sa tindig niya ay masasabi ko na si Lola Amor yun. Napabilis tuloy ang paglalakad ko sa sobrang takot. Nakita ko si Lola Amor. Nakatayo siya sa tapat ng pinto sa kabilang bahay. Nahihintakutan kong kwento sa aking asawa. Paano mo naman siya nakita? Patay na siya, Divina? Tanong niya. Hindi ko rin alam. Pero sigurado ako na siya yon. Baka nagmumulto siya. Hindi niya siguro matanggap na wala na siya kaya hanggang ngayon ay nagpapakita pa rin siya. Ang naguguluhan kong sabi. Iniisip mo siguro siya palagi. Hindi ba ang sabi ko sa iyo ay tama na ang paninisi mo sa sarili mo sa pagkawala niya? Wala kang kasalanan sa pagkamatay ni Lola Amor. Talagang oras na niya kaya kinuha na siya ng Diyos. Pagpapakalma ng asawa ko sa akin. Sinabi ko sa asawa ko na nagkamali siya sa sinabi niya na iniisip ko pa rin palagi si Lola Amor. Iniwasan ko nang gawin yon lalo na at mahigit isang buwan na itong wala. Kaya sigurado ako na hindi isang hallucination o kung ano ang nakita ko ng gabing yon, Papa Dudut. Sigurado ako na multo ni Lola Amor ang nakita ko. Sa tuwing nagsisimba ako ay hindi ko kinakalimutan na ipagdasal ang kaluluwa ni Lola Amor. Palagi kong sinasabi sa Diyos na sana ay matahimik na si Lola Amor para makapagpahinga na ito ng tuluyan dahil noong nabubuhay pa ito ay puro hirap ang naranasan nito. Lalo na noong ito ay tumanda na. Isang gabi hindi kami makatulog ng buong pamilya ko, Papa Dudut. Ang dahilan ay meron kaming naamoy na mabaho. Amoy ihi na sinamahan pa ng dumi. Kagaya ng amoy noong buhay pa si Lola Amor. Ang nakapagtataka ay parang nasa loob mismo ng aming bahay naroon ang amoy. Dahil kapag lumalabas kami ay wala naman. Tiniis namin ang amoy na hindi maganda ng gabing yon. Pero kinabukasan ay nagreklamo ako kay Kapitan at sinabi ko na baka pwedeng buksan ang kabilang bahay at baka hindi nalinis ng maayos. Nagpresenta pa ako na ako na ang maglilinis para makasigurado ako na wala ng amoy. Ang sabi ni Kapitan ay hindi kami maaaring pumasok sa bahay na yon nang walang pahintulot ng may-ari at baka makasuhan pa kami ng trespassing. Wag daw akong mag-alala dahil tatawagan niya ang may-ari at kakausapin para ipaalam ang concern ko. Nang araw din na yon ay pumunta si Kapitan sa bahay at sinabi niyang nakausap na niya ang may-ari ng bahay at ang sabi nito, bukas na bukas din ay meron itong papupuntahin para mag-check ng bahay na nangyari naman, Papa Dudut. Muling nilinisan ang bahay kahit na wala namang amoy na mabaho doon. Ang alam ko ay binigyan din si Kapitan ng duplicate key sa bahay na yon para kung sakaling magkaroon ulit ng problema ay madali yung mabubuksan. Nang sumunod na gabi ay may naamoy ulit kami sa bahay na mabaho dahil sa alam ko na nilinis na ang kabilang bahay ay inisip ko na sa mismong bahay na namin yon nagmumula. Kahit pa ang amoy na yon ay kagaya talaga ng amoy ng kabilang bahay noong nandun pa si Lola Amor. Kinabukasan ay nag-general cleaning ako sa bahay namin
at bumili pa ako ng air freshener para masigurado ko na wala na talagang mabahong amoy. Kinagabihan bago ako matulog ay may naamoy ako na amoy ihi at amoy dumi. Naamoy ko na naman yung mabaho. Ang pagising ko sa asawa ko. Ha? Wala naman aniya. Amuyin mo kasi ng maayos at meron talaga. Pilit ko. Pero wala raw talagang naaamoy ang asawa ko na ganon, Papa Dudut. Hindi ako pinatulog ng amoy na yon, kaya pagsapit ng umaga ay nagpunta ulit ako kay Kapitan para magreklamo at sinabi ko ulit na ako na lang ang maglilinis ng bahay. Dahil sa may susi si Kapitan ay nabuksan namin ang bahay pero nakapagtataka na wala kaming naamoy na mabaho sa kabilang bahay. Itinuloy ko ang paglilinis at pagpapabango sa bahay na yon, Papa Dudut. Inabot na nga ako ng hapon bago ako matapos. Pero habang naglilinis ako ay nagtataasa ng balahibo ko. At parang meron akong kasama kahit mag-isa lamang ako sa buong paglilinis ko, Papa Dudut. Bago ako lumabas ng bahay na yon ay sinigurado ko na mabango na talaga yon. Kinagabihan, patulog na ulit ako nang may maamoy na naman akong mabaho. Kasunod noon ay narinig ko na ang paos na boses ni Lola Amor sa labas ng bahay namin. Divina? Divina? Pahinging pagkain. Ang tawag ni Lola Amor. Kung buhay pa siguro ang matanda ay agad akong tatayo at ikukuha siya ng pagkain. Pero alam ko na ilang buwan na siyang patay, kaya naman takot na ang naramdaman ko. Ginising ko ulit ang asawa ko at sinabi ko sa kanya na naririnig ko na tinatawag ako ni Lola Amor pero aniya ay wala naman siyang naririnig. Alam ko na nagpaparamdam sa akin si Lola Amor. Siguro yung naamoy ko ay paraan niya para malaman ko na naroon pa rin siya sa kabilang bahay. Ako tuloy ang nahihirapan dahil sa mga nangyari. Hindi ako makatulog ng maayos. At makailang beses na rin ako, Papa Dudut, na naririnig ang pagtawag ni Lola Amor sa labas ng bahay at nangyayari yon kapag matutulog na ako. Hindi ko na tuloy alam kung sinasadya ba yon ang kaluluwa ni Lola Amor. Wala namang magawa ang asawa ko kundi ang pakalmahin ako at palagi niyang sinasabi sa akin. Nahayaan ko na lamang kung may maamoy o marinig ako at baka kapag ganon ang ginawa ko ay mawala na ang mga hindi maipaliwanag na bagay na nararanasan ko. Isang umaga'y nakita ko na nagkukumpulan ng mga kapitbahay kong nanay. Hindi ko sila papansinin pero nang marinig ko ang pangalan ni Lola Amor ay sumali na ako sa umpukan nila at doon ko nakumpirma na si Lola Amor nga ang kanilang topic. Anong meron at pinag-uusapan ninyo si Lola Amor? Ang curious kong tanong. Paano yung anak ko nakita si Lola Amor kagabi? Nakita niya raw yung matanda na nakatayo dyan sa may pader na pumapagitna sa bahay ninyo, Divina. Diyos ko, kinikilabutan tuloy ako. Ang kwento ng isa kong kapitbahay na nanay. Ako din Feeling ko ay nagpaparamdam si Lola Amor sa akin. Nahaamoy ko yung amoy ng bahay niya at kung minsan ay parang naririnig ko pa siyang tinatawag ako mula sa labas. Ang kinikilabutan kong sabi. Ikaw kasi ang palagi nagbibigay ng pagkain sa kanya. Akala niya siguro ay hindi pa siya patay kaya kahit na wala na siya ay ginagawa pa rin niya yun. Tura ng isa pang nanay sa akin. Tumino sa utak ko ang sinabing iyon ng aking kapitbahay. At isang ideya ang aking naisip, Papa Dudut. Bago kami kumain ng hapunan ay naglagay na ako ng isang plastic ng pinggan ng ulam at kanin at ipinatong ko yon sa pader. Naniniwala kasi talaga ako na nanghihingi pa rin ng pagkain ng kaluluwa ni Lola Amor sa akin kahit patay na siya. Natuwa ako kasi sa unang gabi na ginawa ko yun ay wala akong naamoy na mabaho at hindi ko rin narinig ang pagtawag ni Lola Amor sa akin, Papa Dudut. Kaya naman tuwing gabi, bago kami kumain ng hapunan ng pamilya ko ay palagi ko na yung ginagawa. At sa umaga ay saka ko kinukuha ang pagkain at pinggan na nasa pader. Kung minsan ay hindi ko yon nagagalaw pero mas madalas na ubos na.
Aminado naman ako na may mga pusa ang kapitbahay ko, kaya baka sila ang kumakain. Alam ko na kaunting abala lamang yon pero hindi ko na yon naisip pa, Papa Dudut. Mas okay sa akin na gawin yon kung kapalit naman ay ang hindi pagpaparamdam ni Lola Amor. Mabuti at naiintindihan ako ng aking mga anak at asawa kung bakit ko yon ginagawa at kung minsan pa nga ay sila ang nagpapaalala sa akin noon, Papa Dudut. Tumagal ng halos 3 buwan na naglalagay ako ng pagkain sa pader na yon para lamang sa katahimikan ko tuwing gabi. Tinanggap ko na habang buhay ko yung gagawin para na rin sa pag-aalala ko kay Lola Amor. Alam ko na hindi siya masyadong nabigyan ng atensyon ni Arnold noong buhay pa si Lola. Kaya maganda na rin na kahit wala na siya ay maramdaman niya na merong isang tao na kahit maikling panahon lamang siyang nakasama ay handa siyang bigyan ng atensyon. At ako ang taong yon, Papa Dudut. Hanggang sa dumating ang araw na meron ng bagong nakatira sa kabilang bahay. Isang pamilya na may 4 na anak. Kahit papaano ay natuwa ako na may bago nang nakatira doon, at least ay magkakaroon na ulit ng tao roon at hindi na nakakatakot tingnan ang bahay lalo na kapag gabi at madilim na. Mabait naman ang pamilyang lumipat sa bahay sa kabila at nagbigay pa nga sila ng ulam noong isang tanghali at nakipagkwentuhan pa sa akin yung nanay. Alam niya rin pala na merong namatay na matandang babae sa bahay na yon. Nung una ay nag-alinlangan sila na tumira sa bahay sa kabila pero nang binabaan ng may-ari ang renta ay pikit mata na nilang kinuha dahil sa nangihinayang sila ng mister niya. Divina, ano kaya kung huwag ka munang maglagay ng pagkain ngayong gabi sa pader? Tingnan natin kung hindi na magpaparamdam sa iyo si Lola Amor. Suggestion ng asawa ko. Pero baka multuhin na naman ako ni Lola Amor mamaya kapag tutulog na ako. Ang nangangamba kong sabi. Testingin lang natin. Hindi ba meron nang nakatira sa kabilang bahay? Saka matagal mo nang ginagawa yun. Malay natin kung wala na pala rito ang kaluluwa ni Lola Amor. Paliwanag ng aking asawa. Kahit may takot ako sa aking dibdib sa suggestion ng asawa ko ay sinunod ko pa rin ang payo niya, Papa Dudut. Saka naisip ko rin na dapat kong gawin yon para malaman ko kung hindi na ba talaga magpaparamdam ang kaluluwa ni Lola Amor. Laking tuwa ko nang kahit na hindi ako naglagay ng pagkain sa pader ay hindi na nagparamdam si Lola Amor sa akin ang gabi na yon. Hindi ulit ako naglagay ng sumunod na mga gabi at hindi na talaga siya nagpaparamdam sa akin, Papa Dudut. Siguro nga ay factor din noon ay meron nang nakatira sa kabilang bahay kaya nilisa na ni Lola Amor ang bahay na yon. O baka naman talagang matagal na siyang wala roon nang hindi ko alam. Pero kung ano man ang dahilan ay hindi ko na inalam at sasakit lang ang ulo ko sa kakaisip. Ang mahalaga, Papa Dudut, ay hindi na ako ginagambala pa ni Lola Amor. Yun nga lang, kung ako ay hindi na pinaparamdaman ni Lola Amor, ay yung lumipat naman pala sa bahay nila ang pinagpaparamdaman niya. Ang sabi sa akin ng nanay sa kabilang bahay ay may nakita raw ang asawa niya na isang matandang babae na naglalakad sa sala nung isang gabi. Tapos kung minsan ay meron silang naaamoy na mabaho na parang ihi at dumi. Nako, si Lola Amor yun. Nandyan pala siya sa bahay na yan at hindi pa rin umaalis. Ang sabi ko. Nag-iisip na nga kaming umalis dahil hindi kami sanay na may multo sa bahay na aming tinitirhan. Ang sabi niya sa akin. Marami pang naikwento sa akin yung nasa kabilang bahay, Papa Dudut, na kababalaghan na nangyayari sa bahay na yon. Kung minsan daw ay meron pa silang naririnig na matanda na humahagulhol sa sala. Hindi na rin ako nagtaka ng isang araw ay nagsabi siya sa akin na buo na ang desisyon nila na umalis na sa kabilang bahay. Isang araw ay nakita ko na lamang sila na naghahakot na ng gamit paalis sa bahay na yon. Kahit na wala na si Lola Amor ay naaawa pa rin ako sa kanya kasi hindi pa rin pala siya nananahimik. Kaya nang nakita ko nang pumunta yung may-ari sa kabilang bahay para muli yung palinisan ay naglakas loob na akong lapitan siya at kausapin. Sinabi ko sa kanya na ang dahilan ng pag-alis ng dating nakatira doon at kahit siya ay natakot sa akin sinabi
Nagsuggest ako na bago niya yon paupahan ulit ay mag-alay muna sana sila ng padasal para kay Lola Amor at ipabless na rin ang bahay. Sinunod naman ng may-ari ang suggestion ko nang magkaroon ng padasal para kay Lola Amor sa mismong bahay ay pumunta kami ng buong pamilya ko. Medyo naluha pa nga ako kasi naaalala ko si Lola Amor. Pinabless na rin ang bahay at lahat kami ay umasa na malalagay na ng tuluyan sa tahimik ang kaluluwa ni Lola Amor. Naging effective naman ang padasal at pag-bless sa bahay dahil nang may lumipat na ulit doon na mag-asawa ay wala nang naikwento ang mga ito na merong nagpaparamdam. Simula nga noon ay hindi ko na talaga naramdaman si Lola Amor. Natuwa ako at nagpasalamat sa Diyos dahil mukhang nakuha na ni Lola Amor ang pahinga na deserve niya. Hanggang sa kasalukuyan ay tahimik na ang bahay na yon at ang mag-asawa pa rin ang nakatira na ngayon ay meron ng isang anak. Hanggang dito na lamang ang sulat ko sa inyo, Papa Dudut. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi binigyan mo ako ng chance na ibahagi sa inyong programa ang aking kwento. Sana'y patuloy kang pagpalain ang ating lumikha. Sumasa inyo, Divina. Mula sa ating pagkasilang hanggang sa tayo ay matutong tumayo sa ating mga pa, ay nariyan na ang ating ina at ama para tayo ay gabayan at ibigay ang lahat ng ating pangangailangan sa abot ng kanilang makakaya. Hindi naman kalabisan sa atin na kapag sila ay matanda na at mahina na ay tayo naman ang gumawa noon sa kanila lalo na kung meron tayong kakayahan. Yan ay mayahalin tulad din sa pagtulong natin sa ating kapwa na nangangailangan. Kung meron tayong kakayahan na tumulong sa mabuting paraan ay mainam po na tumulong tayo. Hindi naman ibig sabihin ng pagtulong ay kailangang malaki ang iyong maibibigay. Kahit sa kaunting paraan ay tumulong tayo dahil napakasarap sa pakiramdam na kahit papaano ay may nagawa kang mabuti habang ikaw ay nabubuhay. Hindi dahil sa meron itong magandang balik kundi dahil alam mo sa iyong sarili na ang pagtulong sa kapwa ay magdudulot ng magandang epekto sa taong iyong tinulungan. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.